Ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may mga kongresista nang nagpaparamdam na handang magsoli ng pera mula sa katiwalian para gumaan umano ang kanilang kaso. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Inamin ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla na may ilang mga kongresista na nagpahayag ng interes na gusto na nilang magsauli ng perang kanilang ninakaw. Ito ay para hindi na sila masyadong masira pa sa publiko. May napasound off sa akin na may mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik at hindi na nila gagawin ulit, magsasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Hindi man tuluyang absuelto, pero posibleng gumaan ang kanilang mga hatol. Ayon pa kay Remulla, hindi lang isa, kundi maraming kongresista ang gustong magsauli na lang ng pera. Lahat ng ganito will end up with plea bargaining at yun ang talagang ending yan. But it has to have judicial imprimatur. Hindi natin pwedeng gawin yan on our own here. We should seek the court's clearance para matapos yan. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, maaari pa ring masuspindi ang isang opisyal na nagnakaw kahit nagsauli na sila ng pera. At manghingi rin raw siya ng payo sa Sandigan Bayan kaugnay rito. Pero ayon kay Remulla, hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong pangyayari. Nangyari na yan sa isang, sabi ko sa inyo, yung congressman na isang kaibigan ko nung araw pa sa House. Anak siya actually ng old-timer na nakasama ko. Naging congressman din siya. Talagang he did his penance, kumbaga. Ibinulgar din ni Remulla na may kumausap sa kanya para magbigay ng kanyang nalalaman laban sa isang dating kongresista ng Quezon City. Nakatanggap din ako ng tawag kaninang umaga, very early in the morning. Isang kaibigan ko, para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Hindi naman pinangalanan ni Remulla ang kanyang nakausap at hindi rin niya sinabi kung anong distrito ito sa QC. Samantala, suportado ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na i-livestream ang magiging pagdinig kaugnay sa 2026 national budget. Ayon sa Ombudsman, ang pagiging bukas sa publiko ng pagdinig ay magpapatibay sa kanilang tiwala at magsisiguro na nananatiling tapat ang paglilingkod ng mga opisyal. Ayon pa sa Ombudsman, mas maintindihan ng publiko ang pagdinig. Hangad rin ng Ombudsman na maging permanenteng proseso ang transparency at maging standard practice ito maging sa susunod na mga pagdinig. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.